Magandang gabi po. Good evening sa akin na Facebook friends and family. 'Di ba we always start out by thanking God. Meron po simula nung pagkabata kami, lalo po yung mga um, talagang grabe ang trabaho, lalo pag manual yung trabaho, yung talagang mabigat sa katawan. And also for students, 'di ba, kung pagod sila that week, sinasabi parating, thank God it's Friday. Ako, sincerely when I say thank God, so thank God for it's Friday. Sincere yung pag-thank God kasi singit ko lang to ha. Nowadays, ginagamit natin yung God. Oh my God, di ba ganun? Thank God, praise God, without thinking if we mean it. For me, that's using His name in vain. So, hindi ako nagja-judge siya, nag-share po ako kasi po, ang culture ay napaka-importante. Ang Kingdom of God may culture, tayo may culture. And for me, biblically, totoo yung demonyo. And one of the techniques of the devil is to make us believe he doesn't exist, na relative kung ano mabuti at masama, na yung Ten Commandments ay relative, hindi naman parating kailangan sundin yon. So, kung konting nakaw, okay lang, kahit nakalagay doon, thou shall not steal. Marami pong mga pelikula at mga series na parang kung talagang nagkakaproblema yung mag-asawa, okay lang na may sideline o may girlfriend o may boyfriend, pero nakalagay talaga very clearly sa Ten Commandments, di ba? Thou shall not covet your neighbor's wife, di ba? So, there are many things I can say about biblical principles, but gusto ko lang idikit to sa kultura, sa lengguwahe, sa actions natin. Of course, there's always be judgment. Some people will say, why are you not religious at all? Why are you too religious? Why do you name verses? Actually, natutunan ko po yan of all places ha. Kahit sabihin mong majority ng Pilipinas ay Christian. Sa Maharlika Village, tuwing may event ang mga kapatid natin Muslim, nag-uumpisa sila hindi lang sa prayer, kung hindi reading sa Quran. So, sabi ko, and then later on pala, when I was in the United Nations, maraming nagwa-warn sa akin na no, don't mention verses or don't be too spiritual. Pero pag nauuna sa akin mga prinsipe or mga ministers from the Middle East, nagsasalita sila ng praise God Almighty and everything. Of course, sa kanilang lengguwahe sa Arabic, no? So, my point is po, hindi dapat tayo takot o mahiya sa part natin na spiritual dahil ang tao is both a spiritual being and a physical being. Having said that, i-check natin yung kultura para hindi tayo nakaka-offend at para nagkakaintindihan tayo. But meron kabilang extreme, di ba? Yung masyadong religious magsalita, meron naman po yung, yun nga, it's more than being secular. Tama ba, Brother Jeremiah? Yung parang yung may nakitang maganda. Oh my God! Wala namang problema doon. Halimbawa, sinabi ng boss mo, malaking promotion. O kaya nag-iipon ka talaga para sa sakyan. Biglang sinabi ng boss mo, dahil very good ka, malaki kinita ng company, binigyan ka ng kotse, sabi mo, oh my God. Pero yung sincerity na kinakausap mo si God na, thank you Lord, oh my God. Pero kung gagamitin lang natin si God sa salita na parang baliwala or as for me di ba, yun ang isang deception ng devil. Sabi ni Sports Gaming Channel, Demonic ka, Senator. You're all welcome sa page natin. Dito sa page natin, hindi tayo nagbabastusan. So, ikaw magsabi kung bakit demonic yung isang tao. Di ba? So, just because you don't like the politics, just because you don't like the sports team, just because you don't like how other people pray, alam mo, once upon a time po, kapag yung singing, yung pong mga African Americans, di ba? Pag medyo may soul yung kanta, sabi nung iba, demonic yon. Yung iba po, nung nauso yung, hindi pa uso yung charismatic, pati sa Catholic Church, sabi nila na disrespectful po yun, etc. So, iba pa yung disrespectful, pero yung iba lumalampas pa, sinasabi pa
demonic yon, di ba? So, ang sabi po sa Biblia, ang demonyo po ay hindi pwedeng magsabing Jesus is Lord. Okay? Or that God is God. Kasi nga, naniniwala siya na siya dapat, hindi ang Panginoon. Sabi din po, makikita nyo pong isang Kristiyano. So let me address myself to fellow Christians. Pasensya na po kayo. Minsan, ang nag-aaway-away din ay fellow Christians. Kaya nga sabi po nung isa kong matalik na kaibigan na taga Latin America, Christians love each other, but they don't like each other. So, ang point ko po dito, yung sinasabi po, malalaman mo isang Christian sa fruit. Di ba yung isang puno, saan mo nakikilala? Sa prutas niya. Kasi ang saging, hindi mamumunga ng mangga. Ang mangga, hindi hindi mamumunga ng santol. Di ba? Magandang gabi sa iyo, Jovi Orencia. Amen. Linyo Evangelist. Ayan, Evangelist yung kanyang pangalan. Annabel Lopez, good evening. Algina Ursal Pitogo, Mario Pelayo Duhenio, Pete Valdez. Yes, tama ka, Pete, that even the devils know that there's a God. Even the devil quotes from the Bible. Kasi, di ba ano ba yung unang fake news? So, dun sa inyo na narinig na dun sa isa kong I had the privilege of having the opening prayer, narinig nyo na to. But, ano yung unang-unang fake news? Yung unang-unang fake news, tignan nyo po, kung hindi ako nagkakamali, sa Genesis 3, kung saan sinasabi ng demonyo kay Eve, Eva, totoo bang sinabi ng Diyos na bawal yung kainin yung prutas na yan, nasa gitna ng garden, ng puno na nasa gitna ng garden? Eva, totoo bang sinabi ng Diyos, pag kinain mo yan, mamamatay ka? Hindi totoo yun, magiging parang Diyos ka. So yes, the devil can quote Bible, but the devil, makikita mo yun sa prutas, di ba? So, kung yung tao ay hindi nagbabago, pwede mong sabihin wala sa puso niya ang Panginoon. Pero pag ang tao hindi perfect, nagkakamali, lahat tayo yon. Kaya nga, isa sa favorite ko po, yung kinakanta parati ng mga kaklase ko sa law school, meron po silang isang Christian Catholic na grupo, tapos nagba-Bible study sila noon, at parating kinakanta yung kanta na, He who began the good work in you will be faithful to complete it. Actually, magandang pong banggitin tonight yon kasi so much anger, frustration, may fear, di ba po? I mean, yung anger, frustration dun po sa massive corruption, sa kurakot, sa parang hindi nahuhuli. Yung fear, di ba, na parang after the linog or the earthquake sa Cebu, sa Davao naman ngayon, thank God, hindi ganun yung damage, but they're still assessing at sunod-sunod pa rin yung aftershock. So, mga kababayan, mga kapatid, prayer moves mountains. So, pag-pray po natin, of course po, we want to be sensitive dun sa mga lugar na tinamaan talaga. But at the same time po, remember, halimbawa na pinapanood ko isang video, yung mga estudyante, grabe din po yung trauma, yung ganung kalakas. So, kanina pong buong araw, nagte-text si Senator Bato kung kamusta sila doon, at sabi nga niya na nag-squat pa nga siya nung nangyari pero nahilo pa rin, tapos nung aftershock silang mag-asawa nasa kalye na lang muna. So let's all be very sensitive po, whether bagyo yon or earthquake, di ba? Kasi nga hindi natin alam yung nangyayari sa kanila. Sabi ni Abad Carlo, wala daw sound. Sa kanya lang ba, guys, or meron bang sound sa inyo? Queen Elisa, good evening. John Sandoval, pa-text naman, meron bang sound? Walang sound. Testing, 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, nakalagay sa baba ng phone ko, slow connection. Baka lang yung yung internet, no? Polly Lavares, good evening sa'yo. Polly, may sound ba? Narinig niyo ako? So guys, nandun pa lang ako sa thanking God. And part of thanking God is following God and honoring His name. And hindi honoring His name if we use His name in vain. So, meron mga tao expressive sa Panginoon. Okay yon, no problem doon. Huwag kayong, ayan, may sound daw, sabi ni Sister Rona at ni John. So, yung nag-text kanina, baka sa inyo lang. Kim Eugene. Ayan. Ano kaya ni Kim sa North Korea? Biro lang, Kim. Tony Canlas, Mel TV, good evening. Sarah Lou, my classmate and sister, hello sa iyo. Good evening. Thanks for working hard this last few weeks. So guys, yung
using His name in vain. May mga tao na expressive lang, di ba? Yung talagang lahat ng victory, praise God, thank you Lord, nagwi-whisper, walking with God. Respetuhin natin yung paniniwala, di ba? May mga tao na they don't want at all to talk about, no problem. So, respetuhan na lang sa ganon, di ba? But yun nga, sinasabi ko, dun sa atin na sumasabay sa kultura kasi cool to say, oh my God, oh God, oh God, di ba? Tignan nyo lang na mabuti, pakiusap to rather than criticism, di ba, na baka we're using His name in vain na kasi nga nagiging part ng kultura na banggatin ng banggatin, pero it's not honoring. So, dun lang ako dun sa part na yun, na sa pagpapasalamat sa Diyos, kasi nga, for many who do not have work on Saturday, on Sunday, or kung meron sa Saturday, last day, tapos Sunday meron, syempre nagpapasalamat sa Diyos dun sa mga estudyante, di ba? Kasi weekend, you could think about being with family, relaxing, going to church, yung iba nakakapag-outing. Shout out daw sa Tanan UPCPI Church. Ayan, God bless you guys. Or DC Andrews. Ayan. Roy Vinson. Hi Roy. Yan, taga Signal Village. Yan. Sa amin po yan sa Taguig din. Hong Kong vlogger. God save the Philippines. Yan, katulad po niya, no? Ako, very sincere yung ganyan. God, please save the Philippines. 'Di ba? Kasi nga, nararamdaman talaga yung sakit na nararamdaman ng mga kababayan natin. Isipin mo pa yung OFWs, 'di ba? Kung gaano kahirap. So, I'll go to that, 'di ba? So, weekend, nagpapasalamat tayo. Pero may mga workers, yan man ay sa Pilipinas o yan man ay nasa abroad, na wala ring weekends, na trabaho pa rin. 'Di ba? Kahit sabihin yung in the modern day, dapat may isang day na pahinga, yung iba 2 days. It's not always the case. Yung iba nga ay dalawa ang trabaho, no? So, DC Andrews watching from Portland, Oregon. Jennifer Soronio Enerio. So, tuloy ko na kasi I'm talking about the 10 Commandments, about honoring God. Sabi po ng Panginoon, masasummarize yung batas into first loving God above everything and everyone with all our heart, spirit, and mind. Secondly, may isang pagkasabi na to love others the way God loves us. Napakabigat nun kasi ibang klase din ang pagmamahal ng Panginoon. Yung iba naman sinasabi, love others as we love ourselves, no? But ito po ang point ko. I don't argue with myself. Yes, there are times human din na may doubts ka. Pag may anxiety ako, nagpre-pray din ako that, Lord, you commanded me not to be anxious. Pag nasa-stress, may stress na nakakabuti kasi naghahanda ka. May stress na masama, na lalo ka lang magkakasakit, lalo lang iinit ulo mo, lalo lang dadami ang kaaway mo, di ba? But the point is, you don't fight with yourself. So if you love others, you try to have a conversation. That doesn't mean that you will always agree, di ba? Ako hanggang ngayon po, pag may press con, pag may speech, kahit po talk sa mga estudyante sa mga school, and that's one thing I really love doing, is visiting lalo state universities, college, mga local universities, kahit high school po. But you know, as soon as you finish speaking or mag-isa ka, you're having coffee o kasama mo staff mo, kasama mo student leaders, parati mo tinatanong, ay dapat ba may sinabi pa akong ganito? Oy, dapat nasabi ko nito. Lalo po pag debate, di ba? Lalo pag public debate, syempre you have to think fast, but there's always something that you could have done better, no? So, you do that not to beat yourself up, not to say to yourself, wala ka talaga, you're a loser, di ba, walang purpose sa'yo. Hindi po, lahat tayo may purpose ang Panginoon. Lahat tayo intentionally ginawa ng Panginoon. So if we're going to love others the way you love yourself, or mas mabigat, if you're going to love others the way God loves you, you will have a conversation whether you agree or not. At yun po ang problema sa ating bansa ngayon. We all say ikulong ang korap, pero at the same time, halos magkapantay yung galit natin sa korap dun sa galit natin sa hindi natin kapareho ng paniniwala sa politika. 'Di ba? Kaya hindi magkaintindihan. Hindi ko nilalahat ha. So, ano to ha? Bato-bato sa langit, tamaan wag magagalit. It's really to improve ourselves. 'Di ba? Ako,
naiinis din ako minsan katulad noon nung sinabi ko, 'di ba, na ano kaya? What if, 'di ba? What if ano kaya? Ano kaya kung ang presidente, vice president, lahat ng senador, lahat ng congressman mag-resign tayo pero bawal tumakbo sa susunod for any national position para may pumasok na bago, para may pagbabago. Ang ginamit kong word clean slate or national reset, 'di ba? Akalain nyo ang daming nagko-comment na tapos hindi nating makukulong yung mga korap. Gusto nyo lang pakawala. Even kolumnista na kilala or yung meron pang binabati nila na magaling daw na na political analyst, di ba? Ilan sila? Ang sabi na yung ba motibo o yung ba gusto ni Alan na hindi kulong yung mga korap? Ba't nila sinasabi to? Alam nilang mali, ginugulo lang nila yung mga kabataan kasi alam nila ang pinaka galit ngayon ay ang mga kabataan. So, pero tignan nyo gaano kalaking fake news yon. Kayong magsabi sa inyong lugar, kapitan man yan, mayor, governor, congressman, senador, lalo impeachable officers, presidente. Sino mas madaling kasuhan? Yung nakaupo o yung hindi nakaupo? Pero sunod-sunod sila ng fake news hanggang ngayon. Tapos na yung issue na yun, pinopose natin, ayaw ng marami, so move on tayo. Pero hanggang ngayon, may lumalabas. Nilalabas pa rin nila yon. Kasi nga, paninira, hindi pag-uusap, hindi po dialogue. So ako mismo nainis, but I'm still willing. So I look at myself and I say na sige, let me not be like others na just because kabilang side sila. Pero I will call them out. So iba po yung maging uto-uto tayo. Iba din po yung gayahin natin. So, matagal ko pong mineditate on kasi nung una ko palang laban sa Congress, unang dalawang laban, 1998, year 2000, 2005, may nagsabi po, nabasa ko, sabi nga niya, when fighting a monster, ulitin ko when fighting a monster, be careful not to become one in the process. Okay? When fighting a monster, be careful not to become a monster in the process, di ba? So nangyayari yan, for example, kung diktador, fascist, communist ang kalaban mo, regime na kung saan walang human rights, patayan. So minsan dahil nga gusto mo ng revolusyon, pagbabago, paggising mo isang araw, wala kang kaibahan, kapareho ka na rin nila. So ganun po tayo sa debate. Yes, pwede pong magalit, pwedeng sabihin mali yan, pwedeng sabihin kasinungalingan yan, di ba? But let's still address them correctly. So ako, I won't fight a lie with a lie. Sabi nga nung iba, do your worst, we'll do our best. But can you imagine that, di ba? Lahat na kayo, 1 plus 1 o logic, di ba? Saan kayo nakakita, nag-resign, hindi nakaupo, sasabihin nyo, mas malakas pa siya at hindi siya makakasuhan? Or madali, lalo kung grupo yan, Kung sino man ang mga mastermind, hindi lang isa yan, mga mastermind, nakaupo pa yung mga yan. Ilan pa lang ang nag-resign? Kung mag-resign lahat yan, mas madali, ipakulong, mas mahirap. So, the same people who are saying, dapat hindi nakakabalik yung mga may kaso. Kasi pag yan, may lakas pa sila. Eto nga, magre-resign lahat. But that's not our topic tonight. Our topic tonight nga is that yung national dialogue conversation, nakatali din po yan into loving others as you love yourself. No? So, pasensya na po dun sa mga iba paniniwala at ibang religion. I'm discussing biblical principles po. But I think halos lahat naman po ng religion ang nagsasabing una, pagmamahal sa Diyos, tapos yung iba, pagmamahal. Sorry guys, mahina yung internet. So whether it's the sound or yung signal, we'll continue our discussions tomorrow. So, meditate on that, 'di ba? Na sabi ng Panginoon, I guess almost all religions say it, 'di ba? Na love God first, 'di ba? Above everything and everyone. Then love others as we love ourselves. So I'm addressing Christians in the biblical principle. I'm addressing all my Facebook friends. But having said that, 'di ba? Common naman sa atin lahat po 'yon regardless of our religion. Pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa. Applying it is very important. And when it comes to a nation, kailangan titignan din po natin 'yan by aligning anong gusto natin sa kung ano ang gusto ng Diyos para sa ating bansa. So it's very important that we pray, Lord, anong vision mo? Lord, anong plano mo para sa ating bansa? Para ma-align natin. Now, anything
that is against the character of God or the principle of God. So, God is holy. So, ayaw niya ng pagnanakaw. So, ang corrupt na nation, ayaw ng Panginoon po. Iyon, di ba? We love you too, Kalevi, Jackson Barandino. Shout out to Kayo, Peter Ian, Galang Siron. From Jeddah naman, ayan, si Adrian June Miguel. Watching from Cayman Islands. O yun, si Maria Isabel. Maayong gabi. So guys, let's tonight let's pray for Davao. Let's pray for many parts of Mindanao na naramdaman yung matinding linog or earthquake. Joseph Baton, Bahrain, let's pray for our OFWs, 'di ba? So pag weekends po, let's use it as time talaga to pray for each other. Siguro po that's one way din, kahit anong galit natin sa isang tao, isang grupo, lalo po sa personal or sa politika. There's a way that we can really show our love for each other by praying for each other. Yan, bumagal na naman internet. So, see you guys tomorrow. God bless you. Good night po.